una sa lahat. Kaya siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas talaga namang binababoy lang ng ilang mambabatas ang pondo natin. Ang pondo natin, ginigiling para ang tao bula-bulahin. Ang timbangan ng bayan ay di nagsisinungaling. At ang pork, kahit gilingin, baboy pa rin. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Giniling at binaboy. Senator Amy Marcos hindi pa tapos sa pagbanat sa national budget na pinirmahan ng kanyang kapatid. Sang-ayon sa konstitusyon, ang palasyo naman kaya raw panindigan ang pambansang budget kahit umabot sa Korte Suprema. Tapya sa VAT, panukalang ibaba sa 10% ang value-added tax. Hindi kakayanin ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Alerto sa Mayon, Bulkang Mayon, sinailalim na sa Alert Level 3. Mga nakatira sa paanan ng bulkan, pinalilikas na. Dumepensa Malacanang sa mga kritiko ng pambansang budget. Gayunman, re-respetuhin daw ng palasyo kung dudulog ang mga ito sa Korte Suprema. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, kumpiyansa ba ang palasyo na constitutional nga ang 2026 budget na nilagdaan ng Pangulo? Alam mo, Gigi, tanungin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung gaano siya ka-confident tungkol dito sa 2026 national budget. Ang sinabi ni Yuse Castro dyan, tiwala siya na ito yung isa sa pinakamalinis at pinakamaayos na budget ng bansa, itong 2026 national budget. Yan yung tugon ng Malacanang kasunod nga nitong naging pahayag ni Representative Edgar Erice kung saan sinasabi niya na plano nilang magsampa ng reklamo sa Korte Suprema para questionin yung constitutionality nitong 2026 national budget. Ang sinasabi kasi ni Congressman Erice, unconstitutional yung tinatawag natin ng mga unprogrammed appropriations dahil ito yung mga items o mga programa na wala naman talagang malinaw the direct source ng pondo. Kasi as we all know, itong unprogrammed appropriations, kukunin naman ito kung magkakaroon ng excess revenue ang gobyerno. So dadalhin daw niya yan sa Korte Suprema. Pero ang sinasabi ng Malacanang, may karapatan naman ang kahit na sino na maghain ng reklamo sa Korte Suprema. Pero nakahanda rin daw ang administrasyon na sugutin ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Yuse Castro. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. Kapag po sila nag-file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. At Maricel, may mga pumupuna sa pagvito ng Pangulo sa pondo para sa hiring ng government personnel. Ano ang paliwanag dito ng palasyo? Tama ka, Jiggy, kasi ang isa nga sa pumupuna dyan ay ang ACT Teachers Party List Representative na si Antonio Tino, kung saan sinasabi nga niya na yung pagtanggal o yung pagveto dito sa tinatawag natin na PS requirement o yung personal services, dahil yung pondo raw, bahagi ng pondo na nakalaan para dito, gagamitin daw sana para ma-regularize yung ilang mga professors na mga state universities and colleges, dagdag benepisyo para dun sa mga military and uniformed personnels at iba pa. Pero may paliwanag kasi dyan ng Commission on Higher Education. Ang sabi ng CHED sa press briefing kanina, parang wala namang nabago dahil ito namang mga existing na mga contractual employees nila, mananatili pa rin naman dyan. Kung nakita daw nila na nangangailangan ng additional instructors o kaya naman ay mga professors, depende sa dami ng mga estudyante. Dahil kung nakikita naman daw talaga na maraming mga estudyante, syempre, pwede naman daw i-justify yung pagdadagdag ng mga employees tungkol dito. At meron din kinlaro ang Malacanang tungkol dyan. Sinasabi ni Yuse Claire Castro, hindi raw totoo na natanggal talaga yung 24 billion pesos na nakalaan para dun sa mga benepisyaryo at salary increase ng ilang mga government employees. Ang sinasabi ni Yuse Castro, malinaw daw sa paliwanag ng DBM na inilipat lamang ito sa tamang ahensya nang sa gayon ay mas maging smooth ang pagdidistribute ng mga benepisyo para dito sa mga government employees. Pero ang paliwanag nga ng CHED patungkol dito sa kino-question ni Representative Tino, of course, meron ding mga limitations. Pakinggan natin ang sinabi ng CHED.
may have limitation in increasing the number of enrollment. Kung hindi magiging klaro ngayon yung hiring ng additional teaching and non-teaching staff, we can only admit or increase enrollment as many. At Maricel, sa ibang issue, pinuna ng COA ang Go Students sa senior high school program mula 2022 hanggang 24. May tugon ba dito, Malacanang? Oo, Jiggy, kanina kasama doon sa press briefing sa Malacanang si Education Secretary Sonny Angara at siya mismo ang sumagot sa isyong ito. Ang sinasabi ni Secretary Angara, nakapagsampa na rin daw sila ng kaso laban doon sa ilang mga individuals na pinaniniwala ang involved dito sa mga ghost students para doon sa voucher program ng pamahalaan. At bukod dyan, meron pa rin daw silang niluluto na additional cases. So asahan na raw na may mga susunod pa silang ihahain na kaso. Pero sa ngayon, ang ginawa daw nila, mas hinigpitan nila yung pagpapatupad ng programang ito. Dati rataw daw kasi pwedeng makuha na ng advance yung benepisyo para sa programang ito. Pero ngayon, dino-double check na muna nila yung database bago pa ma-release yung pondo para sa programa. Sa pamamagitan daw nito, may ensure nila na hindi ghost students o hindi ghost beneficiaries yung mapapagbigyan o makikinabang mula dito sa programang ito. Kanina, parang nagpasaring naman si Yuse Claire Castro tungkol sa usaping ito. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, maigi na lamang daw at naitalaga na si Secretary Angara sa DepEd kaya nadiskubre yung tungkol dito sa report ng COA. Matatandaan kasi natin na base doon sa report ng COA, yung year kung saan nadiskubre itong mga ghost students na ito ay panahon pa kung kailan si Vice President Sara Duterte yung nakaupo pa sa nasabing ahensya. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Giniling at binaboy, yan ang pagsasalarawan ni Senator Amy Marcos sa 2026 national budget na pinirmahan ng kanyang kapatid. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano mga tinukoy ni Senator Amy na manoy pork sa 2026 budget? Tahasan ngang sinabi ni Senator Amy Marcos na may nakalusot pa rin daw na pork barrel sa 2026 national budget. Sinabi na niya yan dati dahilan kaya hindi niya pinirmahan yung final na budget law. At ilan sa mga tinukoy ni Senator Amy na umano ay soft pork ay yung dagdag na pondo, for example sa AICS o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. Kabilang din daw sa may dagdag na pondo na tingin niya ay soft pork ay yung tupad o yung tulong para sa mga displaced workers at nariyan din yung dagdag na pondo para sa farm-to-market roads. Kung matatandaan natin, si Senator Amy Jiggy ay bahagi o miyembro ng Bicameral Conference Committee na suminsin at nag-aral ng maigi sa 2026 national budget bago yan pinapirma sa Pangulo. Pero sa huli, hindi nga rin talaga pumirma si Senator Amy sa final Bicam report dahil hindi raw niya nagustuhan na tinapyasan ng budget yung malalaking proyekto, for example, yung flood control projects ng DPWH para ilagay sa ilang mga piling proyekto nga ng gobyerno. Dinaanhan Jiggy ni Senator Amy sa isang skit yung kanyang tirada sa 2026 national budget. Pakinggan natin ito. Kaya siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas talaga namang binababoy lang ng ilang mambabatas ang pondo natin. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid, parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, ginigiling. Para di halata? Para mas madaling sibain. Jiggy, halimbawa sa mga kinatayan daw ng malaking pondo ayon kay Senator Amy Marcos ay yung DOTR Foreign Assisted Projects. Doon sa proposed 121.5 billion pesos pero naging 49 billion pesos. So ano ba ang naapektuhan dyan sa pagtapyas ng pondong yan? Ang sabi ni Senator Amy, naapektuhan dyan yung Metro Manila Subway. Gayon din yung ilan pang mga proyekto like yung North-South commuter train. Pagdating naman sa DPWH Foreign Assisted Projects, dating 70 billion doon sa mismong proposal pero naging 17 billion pesos na lamang ito. Jiggy? Mean, anong reaksyon dito ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian?
Gigi, nanindigan si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian na at least from their end, walang lumusot na korupsyon doon sa paggawa ng 2026 national budget. Partikular doon sa mga programang pang-infrastruktura ng DPWH, wala raw lumusot dyan dahil pwedeng i-monitor dahil nga meron itemized na ito at merong lokasyon, pwede mong i-monitor kung tuloy-tuloy ba ang paggawa at hindi mauuwi sa ghost projects. Sabi din ni Senator Gatchalian, tuloy-tuloy naman ang paggawa sa mga big ticket projects ng DPWH. So hindi yan matitigil, ano? At para naman sa farm to market roads, pinaliwanag niya bakit kailangang taasan talaga ng todo yung budget para dyan, para sa taong 2026 o ngayong taon. Narito yung sagot ni Senator Win Gatchalian. Para sa magsasaka natin to. Again, ito isa sa mga pinakamahabang pinagdebatihan nung BICAM. Almost 3 hours kami nagdebate dito para makita at marinig ng taong bayan yung logic at yung rational. Ba't ang makikinabang dito? Farmers and fisher folks. Men, sinabi rin ni Senator Amy sa kanyang video na pwedeng gamitin ng budget, 2026 budget, para pagulungin ang impeachment laban kay VP Sara. Ano reaction dito ng mga senador? Sabi ni Senator Win Gatchalian, kanya-kanyang teorya naman ng mga tao. Pero sabi niya, doon sa pagbuo ng budget, walang napag-usapan na kahit anong impeachment case sa kahit sinong opisyal, partikular sa vice-presidente. Ang tanging napag-usapan daw, walang halong politika. Sabi niya, doon sa pagbuo ng budget ay yung mga budgetary requirements na sininsin nila at pinag-aralang mabuti. At yan nga ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, ano nga ba ang program appropriations? Bago natin sagutin yan, unahin naman natin ang program appropriations. Ito yung mga regular items sa pambansang budget na may malinaw na pagkukunan ng pondo. Kaiba yan sa UA na tinuturing na standby item sa budget. Ibig sabihin, hindi pa ito siguradong mapopondohan at pwede lang itong mapondohan kung una, may sobrang koleksyon o kita ang gobyerno. Pangalawa, kapag may bagong revenue sources ang gobyerno, buwis man o non-tax. Pangatlo, kung may pondo mula sa loan. At pang-apat, kung may sobrang pondo o fund balance ang ilang government-owned and controlled corporations o GOCC. Pwedeng gastusin ang UA sa mga priority program o project sa ilalim ng ilang kondisyon. Pero bakit ba questionable para sa ilan ang unprogrammed appropriations? Pwede kasi itong maabuso, lalo na kung gagawing lump sum at discretionary fund. Lump sum ibig sabihin, hindi nakadetalye ang pagkakagastusan at discretionary ibig sabihin, maluwag ang paraan ng paggastos. Ito ang dahilan kung bakit soft pork ang tawag ng ilang kritiko sa unprogrammed appropriations. Susunod, bulkang Mayon sa Albay na mimiligro ng pumutok. Ilang pamilya sa danger zone, inilikas na. At silipin ang bagong andas na gagamitin sa traslasyon ng Jesus Nazareno. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Itinaas na ng FIVOX sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon sa Albay. Ang mga pamilya sa danger zone pinalilikas na. Live mula sa FIVOX sa Quezon City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, pag Alert Level 3, ibig bang sabihin ay malapit na talagang pumutok itong bulkan? Jiggy, pag sinabing ang Alert Level 3, ibig sabihin mas tumitindi yung activity sa loob ng bulkan at posible ngang magresulta sa pagputok nito. Sa video nga ng pinakita kanina ng FIVOX, base sa kanilang monitoring, makikita yung paglabas ng makapal na usok, pati na rin yung pyroclastic density kung tawagin sa mga taga Bicol, uson, doon mula sa bibig ng bulkan. May haba yan na nasa 2 kilometro mula doon sa crater ng Mayon. Dahil sa magmatic eruption na yan, agad itinaas sa level 3 ang alert status ng bulkan. Ayon sa FIVOX, kapansin-pansin din daw yung sunod-sunod na rockfall incidents na na-record nila mula noong magsimula itong taon. Sa kabuuan nga, merong 346 rockfall incidents sa bulkan mula yan noong January 1. Dagdag mo pa dyan yung recorded din nila na 4 na volcanic earthquakes sa loob din ng taon. Ibig sabihin kasi niyan, nagkakaroon daw ng paggalaw doon sa magma sa loob ng bulkan. At iyan, ano ang advice sa mga otoridad para sa kaligtasan ng mga residente malapit sa bulkan?
Jiggy, dahil nga itinaas na sa alert level 3, ibig sabihin kailangan na pong mag-evacuate ng mga residenteng nakatira malapit sa bulkan. Kabilang na dyan yung mga residente na nasa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone kung tawagin nga. Sakop niyan yung 3 lungsod pati na 6 na munisipalidad. Kabilang dyan yung Legazpi, Ligao at Tabaco. Gayon din ang mga bayan ng Daraga, Ginubatan, Kamalig, Malilipot, Bakakay at Santo Domingo. Sa ngayon, Jiggy, inilikas na nga yung ilang mga residente sa bayan ng Kamalig at nakausap nga natin yung kanilang alkalde kanina at narito ang naging pahayag ni Mayor Kaloy Baldo. Ang nasa 6 kilometer kasi namin, nasa almost 118 families. I-evacuate natin. Pinapayagan po namin sila na i-harvest na muna yung mga nila, yung mga vegetables na tanim po nila. Noong 2006, maraming namatay dahil sa lahar flow. Anong posibilidad na magkaroon ulit ayon sa mga eksperto? Jiggy, paliwanag ng FIVOC sa bagay na yan, posible daw magkaroon ng lahar kapag dumami yung abo na naire-release o kumakalat doon sa dausdos ng bulkan. Pati na rin yung lakas ng ulan. Kapag mas tumindi, mas malaki yung posibilidad na magkaroon ng lahar. Nakadepende nga yan doon sa dalawang factors na yan. Ang isa pang posible namang mangyari ay yung tinatawag na ashfall o yung dispersal ng abo sa ere. At nabanggit nga rin kanina ng mga pamunuan ng FIVOC na may posibilidad na kumalat yung abo na yan sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region, partikular na sa mga katabing probinsya ng Albay, kabilang na nga yung Sorsogon at Masbate. Sa mga ganitong insidente, Jiggy, ito yung binigay na payo ng pamunuan ng FIVOC. Sumunod po sila sa evacuation plan ng LGUs nila, and kapag may ash or may sulfur dioxide, then they have to wear face mask. The face mask would protect themselves lalo na kapag may respiratory problem sila. Yan muna ang latest mula dito sa FIVOC, Quezon City. Balik sa'yo dyan, Jiggy. Yan po ang ulat ni Ian Suyo live mula sa FIVOC sa Quezon City. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nahatak ang ilang sasakyang sagabal sa traslasyon ng mahal na pong Jesus Nazareno sa Maynila. Nagkaroon pa ng tensyon nang may umalma sa clearing operation ng MMDA. Live mula sa Maycrino Grandstand, nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, ano naging ugat ng tensyon? Oo nga, Jiggy, nagkatensyon sa ginawang clearing operations kanina ng MMDA sa may bahagi ng Carlos Palanca Street sa Maynila. Bahagi nga rin ito ng kaliwat ka ng mga preparasyon para sa magiging traslasyon ng Jesus Pong Nazareno sa darating na Biyernes. Ang nangyari kasi, nakasagutan ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go ang isang barangay XO. Pinaalis kasi ni Go yung itinayong tindahan sa may bangketa kung saan nakapwesto naman yung XO. Pero katwiran kasi ng XO, sadya raw siyang pinapwesto talaga sa binabantayan niyang lugar. Sa huli, inalis pa rin o pinaalis pa rin talaga ng MMDA ang naturang tindahan at nadamay din yung mga kalapit itong mga tricycle. Sa iba pa mga kalsada, may mga hinatak din na iba pa mga sasakyan, motorsiklo at nakaparada kasi ito sa mismong kalsada. At kahit nga mga bahagi ng tindahan, car wash o bahay na nakausli o talagang sumasakop na sa mismong bangketa, tinanggal din ng MMDA. Marami sa mga nasita ang sinubukan pang makiusap pero hindi pa rin ito umubra. Ayon kasi sa MMDA, kailangan daw talagang linisin na yung mga kalyeng daraanan ng mismong traslasyon. Jiggy. Mon, sa panig ng simbahan, ano ang kanilang paghahanda at anong mga paalala nila sa mga deboto? Jiggy, may mga last-minute preparations din na ginagawa sa mismong simbahan at nasa paligid ito kung saan patuloy yung mga ginagawang pagpipintura doon sa paligid nga ng Quiapo Church. Paulit-ulit din naman ang paalala ng simbahan sa mga deboto na huwag nang sasampa sa mismong andas. Yan daw ay para magtuloy-tuloy ang magiging traslasyon. Magkakaroon din daw ang mismong andas ng sarili nitong PNP na version o Pulis ng Panginoon. Sila yung mga aktibong pulis na miyembro
miyembro rin ng Hijos del Nazareno na magpapanatili na mababantayan itong mismong andas. May 800 silang mga miyembro. Paalala naman sa mga motorista, mananatiling sarado ang ilang kalsada sa Luneta at Quiapo sa darating na Biyernes hanggang hindi pa nadaraanan ng mismong andas. Kabilang dyan ang Independence Road, Katigbak Drive, corner Ross Boulevard at sa Padre Burgos, corner Ayala Boulevard. At Jiggy, sa mga oras na ito, eksklusibo tayong pinayagan muna dito sa mismong waiting area ng andas. No? Ito yung magiging andas o sasakyan ng mismong poong itim na poong Jesus Nazareno. At ito yung paparada sa mismong transaksyon. Makikita ninyo, yung harapang bahagi niya, halos walang pinagkaiba nung nakaraang taon. Pa-slide o padaos-dos pa rin itong pinakaharapan dahil nga ayaw nilang masampahan ito ng mga deboto. Tinakpan muna yung pinaka-glass, itong kukulob no, sa pinaka-poong Jesus Nazareno. Ang isa sa mga pagbabago dito is, nakasara lang ngayon, is yung 4 na ang magiging gulong niya compared in the past year na 3 lamang. Pero ito, yung ilan sa mga pinaka nagbago talaga or changes dito sa loob. Ipakita ko lamang sa inyo, Jiggy, no? Pinayagan tayo. So, dito sa loob, makikita ninyo, mas maluwag-luwag na siya. Dati kasi, kaunti lamang yung mga nakakapasok na tao dito ngayon. Kasya 3 hanggang 5 tao. At yun, makikita nyo, no? May manibelan na siya. Compared in past na talagang pahirapan yung pagmaniobra ng mismong andas. Nakalagay din dyan, kompleto. May mga generator sets, may fire extinguisher, mayroong mga ventilador. At sa mga nagtatanong kung kulob ba masyado itong lugar, nako mga kapatid, hindi po. Kasi itong pinaka-kortina na ito, ang pinaka-itsura niyan, lusutan ho yan, no? Nung gilid, kaya talagang may hangin na pumapasok at lumalabas. Ipakita ko lang din sa inyo, itong pinakalikod ng mismong andas. Ito, meron siya mga butas na, no? Ito'y para mapanatili naman na makikita pa rin yung pinakaimahen. May iwasan yung moisture na may ipon sa loob ng poong Jesus Nazareno. So, ilan lamang ito sa mga ginawang pagbabago ng pamunuan ng simbahan at ng Hijos del Nazareno para nga mapanatiling maayos itong magiging traslasyon sa darating na Biyernes. Kaya again, paulit-ulit yung pakiusap, sumunod sa mga ihos at sumunod sa mga otoridad na wag na nga sasampa sa mismong andas. Samantala, yung pahalik, magsisimula naman yan na bukas. No? Actually, sa mga oras na ito, nakapwesto na rin dito sa Quirino Grandstand yung mismong poon na gagamitin naman dito sa pahalik na magsisimula after ng misa bukas ng gabi. Balik sa iyo, Jiggy. At saka, Mon, yung design niyan talagang pa-slide para nga mapigilan yung mga ibang deboto na umakyat pa dyan. At ang idea doon ay makita siya ng lahat, yung di siya matakpan ng ibang mga nais umakyat doon sa mismong andas, Mon. Tama, Jiggy. Talagang yun yung pinaka-idea ngayon dito. No? Talagang yung design niya is padaos-dos no? Or pa-slide. Kasi nga ang gustong makita talaga dito is yung mismong poon lamang. At yun nga, no? Yung sasakto din, yung pinaka-tema ng traslasyon ngayong taon na ito na talagang dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. No? Hango yan sa gospel ni St. John na talagang pinaka-sumisimbolo na dapat ang poong Jesus Nazareno lamang ang nakikita dahil may mga deboto na hindi man makalapit sa mismong traslasyon, sa mismong andas, nakikita sana yung mismong imahen. Kaya yun ang pinaka-purpose kung bakit talagang ganito pinaghahandaan ang mismong andas na gagamitin para sa magiging traslasyon. Jiggy. Yan po, exclusive walkthrough ni Mon Gualvez sa Andas, live mula sa Maynila. Susunod, Executive Secretary Recto umalma sa panukalang tapyasan ang VAT. At dating Pangulong Duterte na nakakulong sa ICC, long hair na raw, huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Binisita ni Congressman Paulo Duterte ang kanyang ama sa ICC sa The Hague. Bago yan, muli niyang ginit sa Korte Suprema na iligal ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, kumusta muna ang lagay ng dating Pangulo sa The Hague? Jiggy, ayon kay Congressman Paulo Duterte, mabuti naman ang kalagayan ng dating Pangulo sa ICC sa The Hague.
Kwento niya, long hair na ang dating Pangulo dahil hindi ito nakakapagpagupita. Kanina raw natulog lang buong umaga ang kanyang ama at hindi rin nakakain ng tanghalian. Bumangon daw ang dating Pangulo nang bisitahin niya ito kasama ang kapatid na si Kitty kaninang madaling araw, oras dito sa Pilipinas. Hindi sila pinayagan ng ICC na mabisita ang ama nitong Pasko at Bagong Taon. Samantala, Gigi, kahapon nagsumiti ng memorandum si Congressman Duterte sa Korte Suprema para muling igiit na iligal ang pagsuko at pagkulong sa kanyang ama sa ICC. Nakabinbin pa sa Supreme Court ang kanilang petisyon para rito. Gigi. Bril, ano ang naging reaksyon ng pamilya Duterte sa nilulutong impeachment complaint ulit laban kay VP Sara? Alam mo, Gigi, nakahanda raw ang pamilya Duterte sa anumang pag-atake sa kanilang pamilya, lalo na ang bantang ipa-impeach muli ang vice-presidente. Tinawag ni Congressman Pulong na recycled at paulit-ulit na lang ang reklamo laban sa kanyang kapatid. July 2025 nang idideklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naunang impeachment complaint laban sa bise. Sa darating na Pebrero, mapapaso na ang one-year bar rule kaya pwede ulit sampahan ng panibagong impeachment complaint si VP Sara. Narito ang pahayag ni Congressman Pulong. Kung na sila ay attack buhaton sa mo, di andam andam lang. Tangkinigira ilaha, amo pader, ana nanggot. Mubalira man yung kalibutan karon pila ka adlaw. At Bril, may mga nagsasabing congressman na hindi pumapasok sa trabaho si Congressman Pulong. Anong reaksyon dito ni Congressman Pulong? Gigi, pinabulaanan niya ni Congressman Pulong, wag daw maniwala na hindi siya pumapasok o nagtatrabaho sa Kongreso. Paninira lang daw ito laban sa kanya. Mas malinaw raw ang isyu ng nakawan sa kaban ng bayan kaysa sa isyu ng kanilang pamilya. Nagbabala rin ang kongresista na mas magiging mapait daw ang 2026 dahil sa mga sakim at magnanakaw sa bayan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. Sinusulong sa Senado ang panukalang batas para tapyasan ang VAT o ang buwis na pinapataw sa mga bilihin at serbisyo. Pero gate na Executive Secretary Ralph Recto, malabo yang mangyari. Nangunguna sa balita si Maricel Alili. Maricel, anong pananaw dito ni Secretary Recto bilang isa sa mga pangunahing may akda ng e-VAT law nung siya'y senador pa? Gigi, sabi nga ni Executive Secretary Ralph Recto, importante na ikonsidera na kailangan pa ng bansa na mangutang ng 1.6 trillion pesos bago magdesisyon kung dapat nga ba o hindi dapat ibaba etong expanded value-added tax. Tugon yan ni ES Ralph Recto doon sa naging Senate bill na isinampa nitong si Senator Erwin Tulfo. Ang gusto kasi ng nasabing senador ay ibaba mula sa kasalukuyang 12% yung e-VAT at gawin itong 10%. Ang dahilan niyan, gusto nating mapalakas yung purchasing power ng mga ordinaryong Pilipino. Ibig sabihin, gusto natin na mas marami o mas tumaas yung kakayahan ng mga consumers na makabili ng mga bagay na kailangan nila. Ang siste kasi sa kasalukuyan, isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na pinakamataas maningil ng VAT, kung saan nasa 12% nga ka-level natin yung Indonesia. Mataas ito kumpara dun sa mga ibang bansa sa Southeast Asia kung saan nasa 9% lamang ang sinisingil. So sa puntong ito, mukhang hindi pa ganun kakumbinsido ang economic team ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin ang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto. Considering that we're still borrowing 1.6 trillion, that should be a factor in determining whether we should reduce it or not. Kaugnay pa rin ito, Gigi, sinabi naman ni Finance Secretary Frederick Go na nakausap na niya si Senador Erwin Tulfo ukol dito. Siyempre, in general, ang finance sector daw ay hindi naman din pabor sa anumang revenue eroding measures o kumbaga yung mga hakbang na nagpapabata o nagpapababa sa kita ng pamahalaan. Sa puntong ito, ang sinasabi ni Secretary Frederick Go, kung talagang ibababa yung percentage na sinisingil ng VAT sa VAT, importante rin daw na tanggalin din daw yung mga VAT exemption. Dahil sa kanilang pananaw, itong mga VAT exemptions ang isa sa dahilan kung bakit hindi nagiging efficient ang VAT sa bansa. At dapat din daw tandaan na kung mababawasan ng revenue
revenue ng gobyerno o yung kita ng gobyerno, kailangan din daw bawasan ang gastos nito. Pakinggan natin ang sinabi ni Finance Secretary Frederick Go. It was just discussed that, for example, if you want to bring down the VAT rate, it should be coupled with removal of VAT exemptions. Because one of the reasons why we have a low VAT efficiency is because there are so many exemptions in our country for VAT. So if you want to lower the VAT rate, pwede naman, but you have to remove all the VAT exemptions. Also, if that means reduced revenue for the country, we should also correspondingly reduce the expenses or the expenditures of the country, so that, because among the many targets we monitor, the most important to me is the fiscal deficit target. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Maricela Lili. Susunod, sa dokumentado, paano ba natitiyak na tama ang pagsukat sa lakas ng mga bagyo? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Taon-taon nasa 20 bagyo ang pumapasok sa PAR. Mahalaga masukat ng tamang lakas ng mga ito para makapaghanda ang publiko. Ang kwento dokumentado ni News 5 Weather Frontliner Alvin Pura. Nawasak ng daluyong ang ilang bahay sa tabing dagat sa Aurora. Magupit na rin ang malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Naka-alerto ang mga baybayin ng Ilocos Norte sa banta po ng storm surge. Sumisipol na lakas ng hangin. Storm surge. At baha dulot ng super bagyong Uwan, nag-iwan ng 2 patay at mahigit 1 milyong inilikas. Dito sa Pag-asa, meron silang tinatawag na wind tunnel. Kung ang T-Box ay merong earthquake simulator, dito naman meron tayong parang wind simulator. Isang instrumento na bumubuga ng hangin na singlakas ng mga bagyo. Tara, explore natin to. Kayang gayahin ang lakas ng hangin ng bagyo na aabot sa hanggang signal number 4 kapag walang tao sa loob. Ito ang hangin na idinulot ng Super Typhoon Uwan noong Nobyembre nitong nakaraang taon. Yung ating mga tropical cyclone wind signals ay nakabase po sa lakas ng hangin, hindi sa dami ng ulan. Pero may mga pagkakataon na kahit may nakataas tayong mga tropical cyclone wind signals, is mahina pa yung hangin at maganda pa ang panahon. Dahil meron tayong mga tinatawag na lead time na kung saan ginagamit ito sa paghahanda para sa mga magiging posibleng epekto ng pagdating ng ating mga bagyo. I-try natin i-simulate yung signal number 1, signal number 2, hanggang number 3 lang kasi pag signal number 4, baka malakas na impression, hindi natin kayanan. Kasi may dala rin akong payong. Subukan natin to kung hanggang kailan or hanggang saan nakakabot. Kaya. I-try natin i-simulate yung maximum ng signal number 1. So which is? 17.1 meters per second. Sa kilometers per hour, 61 kilometers per hour. Ito so, yung mabilis na rin. Minimal to minor damages pag signal number 1. Yes. Usually pag signal number 1, Sir Willie, wala nang pasok yung mga estudyante niyan. Malakas na to, Sir Willie. Yan. Signal number 1 pa lang ito. Mga kapatid, buksan ko yung payon ko. Signal number 1. Ito yung pinakamataas na signal number 1, which is 61 kilometers per hour. So, ito pa lang, signal number 1 na, hirap na yung payon ko. Yan ang hirap. So, try natin yung 2. So, signal number 2 na tayo. Sa maximum niya is 24.4 meters per second. Bali, 88 kilometers per hour. So, mabilis na yung ano niya lang. Ito yung parang tropical storm, category na natin. Yes. Bilis na yung ikot ng natin. Kumataas pa yan, oo. Siguro yung... Pagbukas pa lang, hindi na natin kaya, Yan. Mabilis lang, 1, 2, 3. So yung kamay natin, tingnan mo kung extend natin dito, andito lahat yung hangin niya sa loob ng ng bilog na yan. So pag i-extend natin yung kamay natin, mararamdaman natin yung yun. So kaya pa, pero makikita mo, yung buhok naman natin, yan na. Ayan, o. Ayan. Ito
na yung maximum ng signal number 3 natin. Bali, 32.6 meters per seconds, 117 kilometers per hour. Ito mga kapatid ay nasa severe tropical storm hanggang typhoon category, almost typhoon category. 120 kilometers per hour. So napakalakas na hangin na po yan. Subukan ko ulit magpalipad ng boat natin. Malapit na siya sa typhoon. Yan. Ayan na. Yan, mahirap na dito kayo. Ginagalaw na tayo. Saka, medyo magaan kayo, hindi pa rin na kayo nito. Saka yung mga bahay, pinabili ng mga... Yan, yung mga light materials. Makatangayan, mga bubong na nagawa sa kahoy. Mga kubo-kubo. Kaya yan, di ba eh. Puno ng saging. Yan. Ayan, delikado na lumabas. Sobra na. So yung number 4, hindi natin i-retry kasi baka na tayo sa loob. Kaya tumayo? Oo, so na-reach natin yung ano kanina, yung signal number 4, which is sumaas na ng 120 kilometers per hour. Mas higher pa. Kaya nag-emergency tayo kanina. Naharangan mo to, so medyo naging ano. Parang ramdam mo yung bigat ng hangin talaga kanina. Yes, tsaka sumipol na siya. Pag gano'n, sumisipol na talaga yung hangin yan. Oo, delikado na. Malakas na yung pressure din sa loob eh. Kaya kapag may nakataas na tropical cyclone wind signal sa inyong lugar, kahit maganda pa ang panahon, gamitin natin ang oras na yan para makapaghanda sa magiging posibleng epekto ng parating na sama ng panahon. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.